Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, ito na ang bansa natin. Nagpayag ng saloobin si Direk Daryl Yap kasunod ng pagpaslang sa isang motor taxi rider sa Caloocan. Yang presidente na ang gusto ay makapaglakad ang bawat Pilipino ng ligtas sa gabi, ipinatapon nila. Ngayon, ito na ang bansa natin. Ang pahayag ay tila tumutukoy sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na madalas magbanggit ng layuning mapabuti ang peace and order noong kanyang administrasyon. Nauna rito, iniulat na nasawi ang motor taxi rider na si Fabio Norberto Jr. matapos umanong saksakin ng kanyang pasahero gamit ang ice pick sa Caloocan. Nadakip naman ang suspect makalipas ng ilang oras matapos umano itong masangkot sa isa pang insidente ng pagnanakaw sa Malabon. Patuloy pang iniimbestigahan ang autoridad sa kaso. Ito po yung mukha ng suspect. Kinuyog ng taong bayan. Biruin mo, pagkatapos niyang nanaksak sa Caloocan ba? Saan bang unang Caloocan, tapos nagnakaw na naman sa Mandaluyong. Kaya may nakita kong post kanina, sabi ni Senator Robin Padilla, mas magandang ibalik ang death penalty para maleksyonan itong mga ganito. And I believe, yung mga gumagawa ng ganito, mga mga addictos, binidictos na ito. Wala nang kinakatakutan. Kasi nga, sa ngayon, napakalambot, masyadong mabait ang administrasyong ito. Ipinagmamayabang na bumaba na daw ang krimen. Ilang porsyento? I think 30%. Correct me if I'm wrong. May announcement ang PNP na yun na, aabot ng halos 30% ang pagbaba ng krimen sa buong bansa. Dahil daw mula nung umupo na si John Vic Remulla as Secretary of Justice, yun, naging mas tahimik na daw ang mga komunidad. Tahimik ang komunidad pagkatapos ng ilang linggo nangyari yung Tacloban City mass shooting. First time in history. Tapos, mga ganito, hindi naman ito isolated incidents, yung mga nangyaring ganyan. Ako nga, takot na akong lumabas, basta gabi na. Hindi katulad nung panahon ng Tatay Digong, alam natin na ang mga addictos, binidictos, mga kriminal, takot nagsilaya sila o naglaylo dahil hindi sila sasantuhin sa kamay na bakal ng ating Tatay Digong. So kung sino pa yung gumawa ng maganda sa bayan, siya pa ang nakakulong ngayon. Siya ang naghihirap. Ano ba yung mabuti na lang at itong US government nag-pronounce, kampanya nila na they will dismantle ICC brick by brick. Kasi ang ICC is banta sa seguridad ng Amerika. So anong implication sa Pilipinas? Nagsalita na si Auntie Claire Castro na ang Department of Foreign Affairs, pinag-aaralan nila ang implikasyon. Kasi nag-warning ang US government sa mga bansa katulad nating Pilipinas na tumatanggap ng tulong sa US tapos nakikipagtulungan sa ICC. Nako, merong kalalagyan. Kaya na pinag-aaralan na ng palasyo ng Department of Foreign Affairs ano ang gagawin nilang hakbang. Dahil
hindi nila pwedeng isantabi ang hangarin ng US government na pabagsakin ang ICC. So, sana, kung ako ang tatanungin nyo, sana magtagumpay ang US government. Kasi, to me, ang ICC, walang silbi. Ano lang nagiging effective lang siya kung ang mga bansa, example, tayo, Pilipinas, mahina lang. Wala. Yun. Sa pakikipagtulungan ng Marcos Jr. administration, kinulong nila, nililitis nila ang ating presidente. Bakit? Yan ang trophy nila Yan ang parang resibo nila, yung suportang natatanggap nila ay may pinaglalaanan kasi nga nililitis nila ang ating tatay. Hindi nila alam na ang ating tatay Digong, milyones na mga Pilipinos ang nagmamahal sa kanya. At sige lang mga kaibigan, sandali na lang. 2028, malapit na. I think 23 months na lang. Eleksyon na. Ano ngayon? There will always be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong. Kaya humanda kayo. Yung mga nag-group effort, yung mga gumigipit ngayon sa mga Duterte, hindi forever na nasa kapangyarihan kayo. Darating ang panahon. Iikot ang mundo. Bilog ang mundo. Gulong nga ng palad Kung minsan nasa ibabaw ka, kung minsan nasa ilalim ka. Kaya humanda kayo sa pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko dire sa balay ni Uncle Kuni Linggian nga taga barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura kadako sa buslot sa iyang atop nga yero. So makita gid nato nga mga dagko na gid kayo ang buslot. So gisapaw-sapaw ra gid nga mga yero. So mo na ni ang pagapulihan karon sa gitabang nga yero. So mo na ni ang yero nga gihatag nga napulo ka buok nga digis nga iatop nila karon. Martilyo. O karon humanagyod sa pagkatop ang ginatabang nga yero. Og maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Sa Ginoo, Lord nga naiparagin sa ako ang tabang sa pila ka unom ka tuig nga silipin na akong atop. O gipuli kadtong imong atop nga yero kol gi butangan lang og silupin Oh, kay tungod sa kadako sa buslot. bulsot na tanan. Mm. At sa nagtabang sa sin, Oh, sige kol. Unsa imong trabaho day kol? nagamusor ako. Gamuso ra. Kung di ka kol makamuso, Wa gid.
Wala na gyud. gyud. Oh, so wala gyud ka maka-afford sa sin. Wala ko maka-afford sa sin. So karon na tabangan na ka, so maayo na gyud imong atop. Mayo na. Di na gyud ka Salamat matuluan. ka lang sa So salamat kaayo, Col.